Kukunin na nga ba ng San Miguel Beer itong si Ben Phillips mula dito sa Converge Fiber Xers? Itong si Ben Phillips kasi ay dinraft ito ng Converge Fiber Xers. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tong kontrata dito sa lineup nila. At ayon dito sa mga usap-usapan ng mga insiders, baka itong si Ben Phillips ay gusto magpunta sa ibang koponan. At baka maging resulta nito ay isang sign and trade. Ibig sabihin, itong si Motau Tuwa papipirmahin ng kontrata ng San Miguel pagkatapos iti-trade dito sa Converge Fiber Access para makuha si Ben Phillips. O kaya naman baka first round pick ang ibigay ng San Miguel para dito kay Ben Phillips. Hindi pa maliwanag pero mukhang ang pasasabi natin dito. Itong San Miguel ay determinado na makuha ang 6'8 center forward ng Converge. Dahil kung hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalaro itong si Phillips dito sa Fiber Xers, baka yan ay senyales na ayaw niya dito at gusto niya maglaro sa ibang koponan. Kapag ito ay nangyari, magiging oportunidad ito para sa koponan ni Coach Leo Austria na kunin ang nasabing big man para matagdagan at mapabata yung kanilang front court. Kinakailangan lamang ng San Miguel ngayon na isang backup center para kay Junmar Fajardo at kung magagawa nila yan na makuha itong si Phillips, magkakaroon na sila ng solusyon dito sa matagal na nilang problema. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para dito sa San Miguel kung sakasakali nga na matuluyan. Samantala naman bukod dito sa pagkuha kay Ben Phillips, posible rin na itong SMB naman ay kumuha rin ng isa pang power forward o kaya isa pang point guard. Marami kasing tinitignan ngayon ng mga posibilidad ang lineup ni Coach Leo Austria, pero ang lahat na yan ay magdedepende syempre dito sa magiging negosasyon sa iba't ibang koponan. Hindi lang sila sa Terra Firma at Northport nakikipag-usap ngayon, kung hindi maski na sa ibang PBA teams kung sakasakali ay makakahanap sila ng magandang oportunidad para mapalakas itong lineup ng Beermen. Samantala naman itong Barangay Hinebra, kung ano man ang mangyari dito sa winner take all nila kontra Meralco Bolsa, may plano na itong si Al Francis Chuba na palakasin yung lineup ng Gene Kings. Unang-unang gagawin ng Hinebra ngayon, kahit ano pa man ang mangyari, kung mag-champion man sila sa Commissioner's Cup o ma-eliminate, ay pag-aaralan kung ano ang gagawin dito kay Jeremiah Gray. Si Gray po ay clear to play na. Ibig sabihin, pwede na siya maglaro para dito sa Barangay Hinebra. Na kay Team Cone na lang yan kung gagamitin siya o hindi. May mga naniniwala na hindi siguro kaagad-agad gagamitin ni Coach Tim Cone itong si Jeremiah Gray dahil halos 2 taon itong hindi nakapaglaro. At baka mabigla yan kung dadalhin mo sa isang winner-take-all na laro. Ganun pa man, susubukan pa rin ng Barangay Hinebra itong si Jeremiah Gray sa Philippine Cup. Titignan nila yung performance nito at kung okay pa naman, syempre hindi nila ite-trade. Pero kung ibig sabihin yung laro nito hindi nakatulad ng inaasahan ng Hinebra, posible na maging trade asset na lang ito. Ang isa pang pag-aaralan ng Hinebra dyan, ito si Isaac Go. Kung ganyan din ba ang gagawin nila. Kasi sa ngayon parang si Tim Cone, ang rotation niya talagang gustong gamitin ay 3 big men lamang. Si Jamie Malonzo, Troy Rosario at itong si Japet Aguilar. Napansin ninyo maski si Ralph hindi na nabibigyan ng minuto. So baka ganyan talaga ang gawin niya. At kung ito si Isaac Go ay ma-injure ulit o matagalan ng recovery, baka ma-trade na rin yan. So yan yung mga tinitignan ngayon ni Coach Tim Cone at pinag-aaralan. Of course, alam natin itong Barangay Hinebra, marami pang ibang players na pwedeng i-trade. Pero ang main consideration ngayon ni Coach Tim Cone ay siguraduhin na yung mga players na maglalaro sa kanya para sa Commissioner's Cup at sa darating na Philippine Cup ay yung talagang magagamit niya. Kung mapapansin ninyo, maikli talaga yung rotation ni Coach Tim Cone at dahil dito lumalakas yung balita na baka kukuha siya ng ibang players na mas mag-fit dito sa rotation at dito sa sistema na gusto niyang patakbuhin sa koponan ng Barangay Hinebra. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay pinag-aaralan yung iba't ibang offer na pwede nilang ibigay sa mga teams na interesado na gumawa ng trade transaction sa kanila. Kabilang doon sa mga players na pwedeng i-trade ng Magnolia, of course alam na natin si Calvin Abueva, pero ngayon baka pati si James Laput ay trade na rin o willing na rin ilagay sa trading block ng Magnolia, depende kung sino magiging kapalit. Ang isa doon sa mga pinag-uusapan dito ay baka kunin ng Magnolia si Kay Mark Carino kapalit ni James Laput. So baka si Laput babalik dito sa Terra Firma Jeep na alam natin diyan siya nanggaling no, tinrade siya ng Magnolia kapalit ni Kyle Pascual at ni Justin Melton. So isa yun doon sa mga posibilidad na pwedeng gawin ng Magnolia. Ang isa pang trade dyan ay itong si Rom De La Rosa na matagal nang napapabalita napakapakawala ng Magnolia. So baka matuloy na yan at ito naman ay mapunta dito sa Phoenix kapalit
ni Kenneth Taffin. Nandyan din na yung Magnolia, baka bitawan na yung kanilang first round draft pick para kumuha ng mga additional players. Actually, halos lahat ng players ng Magnolia pwedeng i-trade maliban lamang dito kay Xavier Lucero na alam naman natin siya magiging future ng Magnolia at pakapating na rin to si Jerome Lastimosa. So yan ang mga developments ngayon dito sa Magnolia. Pagdating naman dito sa coach, marami silang kinukonsidera na options dyan. Kabilang na itong dating coach na si Ryan Gregorio, si George Gallant na team consultant ng SMP, at pwede rin silang kumuha ng mga outsider katulad ni Topex Robinson. So ibig sabihin nito, hindi natutulog ang management ng Magnolia at lahat ng posibilidad pagdating sa player at coach ay kanila ng pinag-aaralan. Ngayon, kung alin dyan ang gagawin nila, magdedepende na lamang doon sa magiging usapan. At syempre, alam naman natin na itong Magnolia sisiguraduhin na sa susunod na conference, magiging mas malakas na sila. Hindi pa nagsisimula yung winner-take-all na laban nitong Rain or Shine at nitong Converge Fiber Xers, ay sinabi na ni Coach Yang Jiao na nag-aalala siya dito sa officiating. Alam naman natin na nag-foul out yung import nitong Rain or Shine ni Lasto Painters doon sa huli nilang game, at yan ang dahilan kung bakit sa tingin ni Coach Yang Jiao ay kinakailangan niyang magpaalala ulit dito sa PBA pagdating dito sa officiating, at sinabi niya na pinoproblema niya talaga ito. Kaya gusto sinabi ni Coach Yang Jiao na kinakailangan na maging patas yung mga tawag ng mga referee. Base dito sa lumabas na report, sinuspindi na ng PBA yung ilang opisyales na tumawag doon sa game ng Rain or Shine at Converge, pero hindi pinangalanan ni Commissioner Willie Marshall kung sino yung nasuspindi. Ang maliwanag dito, mukhang itong Rain or Shine ni Lasto Painters ay tama yung kanilang sinabi na nagkaroon ng problema sa officiating dahil hindi naman sususpindi ng PBA kung tama yung mga tawag ng referee. Kaya dito natin makikita na meron namang punto dito si Coach Yang Jiao. So abangan na lang natin kung ano magiging tawag ng mga referee dito. Pero sinabi mismo nung import ng Rain or Shine na siya mismo ay mag-a-adjust na sa kanyang laro para masiguro na tama yung kanyang magiging performance at hindi na siya matatawagan ng maraming foul. Samantala naman ang Converge ay gusto nang mag-focus dito sa darating na Game 3 para masiguro na sila ay mananalo talaga at makakaabante na dito sa semifinals. At yan ngayon ang inaabangan talaga nitong Rain or Shine ni Lasto Painters. So, sa ngayon, pwede nating masabi na patas talaga, literally, yung score nila, pati na yung lineup. Although medyo nakalamang na konti sa talent ng Rain or Shine, pagdating naman sa coach, dito may bentahe itong Rain or Shine kontra dito sa Converge. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo, Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Jonel Lalago at Celino Valles family, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Texter Domer, Enju, kay Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman at sa mga taga-subaybay natin.